Hello, magandang araw, no. Nag-resurface uli itong video na to. Hindi ko naintindihan bakit. Yung tungkol kay ang dami na nag-forward sa akin nito eh. Yung tungkol kay sa Ralph Calinisan at kay Raffy Tulfo. Yung nag-resurface yung video. Noon pa nangyari ito eh, nung unang na-aresto si Tito Norms, di ba? Natandaan nyo? Parang hindi ko alam anong purpose bakit binalik ito. Anyway, panoorin natin. At may nakausap ako, parang splice na daw itong video na to. Parang ni-refine nila. Play natin. Commissioner Rafael Vicente Calinisan, magandang hapon po. Senator Raffy, magandang hapon po. Parang napaka-random, Napaka-random niya na biglang... Several times ago, dito po sa Wanted sa radyo, meron po kami mga suspect na issue na po ng warrant. Yung kasalanan ng mga suspect na ito, rape with homicide. A warrant of arrest has been issued already and I asked the PNP at that time kung pwede mabigyan kami ng kopya ng warrant at picture ng suspect para naman may flash namin for awareness purposes para yung mga kapitbahay malalaman nila na ito pala ay ng rape at ito pala ay pinaghahanap, pwedeng tulungan. Ito wait lang. Debatable kasi kung nararapat lang kay Tito Norms o kay Norman Mangusin na iharap siya sa tao o hindi. Now, yung mga magsasabi na mali yung ginawa na yon, no, hindi ko pwedeng kontrahin yun. May point din naman kasi sila. 'Di ba? Kung yung halimbawa yung let's say ang alam kasi nila is unjust vexation nga lang naman. 'Di ba? Yun kasi yung alam nila eh. So, kung ganon, no, hindi ko sila pwede sisihin. Pero, I have my own reason kung bakit pumapabor naman ako na iharap siya ng ganon. 'Di ba? Pero kung sasabihin mo na na mali 'yon, hindi ko pwedeng kontrahin. Kasi naman sila eh, meron silang maganda rin namang reason kung bakit hindi dapat gawin 'yon. 'Di ba? Pero sa personal ko, no, tayo siguro majority sa inyo, no, na sinusubaybayan itong pangyayari na to at kilalang kilala kung sino yung tao na 'yon. Maybe ito yung mga sinasabi na na pwedeng alam mo 'yon, yung para kahit papaano maramdaman niya na hindi siya Panginoon. Kasi si Tito Norms kasi, nung mga time bago pa siya nahuli, ang yabang niya kasi. 'Di ba? Sobrang yabang niya na parang lahat kaya niya lahat. Yung parang kasi feeling ko sinasadya niya yun eh. Sinasadya niya na magyabang para isipin ng mga tao na baliw siya at hindi siya papatulan. 'Di ba? Ay, hindi na papatuloy yan. Baliw naman yan eh. Parang ganun kasi yung yung siguro, no, na naiisip ko na strategy niya. Nananadya na lang siyang magmak o magyabang. Yung katulad ng mga pinagsasabi niya kay Lakanilaw. 'Di ba? Yung, oy kalbo, ipalo ko sa ulo mo to. Yung ginaganon-ganon niya. Si Lakanilaw. 'Di ba? Feeling ko kasi sinasadya niya yon para isipin ng tao, baliw yan, wag nyo nang patulan, di ba? Kaya siguro nung hinarap siya, no, nung pinahiya siya, di ba? Mali man, sa mata ng iba, pero kailangan kasi. Kailangan yun eh. Di ba? Inuulit ko ha, hindi ko kinukontra yung nagsasabi na mali yung ginawa. Pero ako, kailangan kasi eh. 'Di ba? Tulungan yung ating PNP. At ang sabi po ng PNP, meron daw utos, hindi ko alam kung galing sa Napolcom to or kamkrami lang, na bawal daw magbigay. Hindi alam ni Sir Rapi na galing sa Napolcom. Kung sa hindi alam anong kinalaman ni Sir Ralph Calinisan ng pagkakakilanlan ng sinumang suspect hanggat hindi pa raw po nakukonvict sa korte.
Bago po sa pandinig ko yan, Idol Rafi, ibigin niyo po sa akin yung pong warrant po na hiningi po ninyo, yung pong pangalan, yung detalye. We will provide you the details po, Idol. Kaya ko muna sabi yan, kasi kumalat po sa social media and some people came to me and asked me those questions na bakit ganon. Meron po kasi, I'm not gonna mention the name of the guy. I think, vlogger siya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung complainant na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw. Actually, Diba? Yan kasi yung yan kasi yung sinabi ni Sir Rafi. Kumbaga hindi alam ni Idol talaga yung depth nung nangyayari. Diba? Well, hindi ko rin naman siya masisi na sa ganung kababaw ay bakit nyo nga naman ihaharap, 'di ba? Pero napaka-ironic sa program niya kahit nagpukpukan lang ng kaldero. Yun hindi ko na maintindihan, no? Parang double standard lang. Yung mga yung hindi pa nga buti nga yan, may warrant of arrest na eh. Pero yung hinaharap sa'yo, hindi pa nakakasuhan, men. Sinasabi mo na mukhang kriminal. Di ba? Naalala niyo yung kay Boss Lee? Tama. Mukhang hindi papahuli ng buhay. Tinan mo ha. Nasaan na ba yun? Para maintindihan yung ibig ko sabihin. Yung, ito supporter ni FLM to eh. Yung nag-complain eh. Si, Medyo malungkot Pero alam po mo, itong- kinampihan ni kinampihan ni Atty. Libayan dahil kinalaman si si Tulfo. reklamo Opo. ni ma'am. Malungkot po Tama, talaga, ha? sir. Hindi lang kayo, kundi Ang marami. dami po. Mga naloko nitong Levi, wait, Si Boss Lee to eh. TV Boss Lek. Opo. Paano kayo naloko? Ano po yung modus? Sa ano po to, sir, nakilala lang namin sa Sukmid. Sa social media, Opo. okay. Ano po yung kanyang estilo ng panluloko? Ano po siya, vlogger po siya, sir eh. Kasi noon po, nung panahon ni Francis Leo Marcos, di po ba nung pandemic, nagbibigay ng bigas. Tapos ang daming nagkagusto doon. Kaya yun ang kinuha niya po na yung kainaan namin. Okay. Kaya yun po. Paano pong ginawa niya? Nanghingi ng pera sa inyo? Opo, nung nasa, mag-imbis daw po sa niya, imbis na ang dami niya po talagang Speed finance yan. Matagal na namin ino-open up yan sa mga yan eh. Sorry nanay ha. Matagal na namin kayong pinagtatawanan nyo pa kami. 'Di ba? Wina-warningan na namin kayo diyan. Nagkaroon nga kami ng debate ni Ma'am Victoria diyan before eh, pero peace na kami na Ma'am Victoria ngayon ha. Noon nandiyan si Ma'am Victoria, tinatanong ko na yan eh. Nasaan ang papel ng speed finance nyo? 'Di ba? Pakita natin yung debate namin ni Ma'am Victoria, no? Yung regarding dyan, yung kay Boss Lee. Ayan o. Ito ay 2022 pa. Hindi, pinapakita ko lang sa inyo ha, na kami, wina-warningan namin sila. Ito yung si Boss Lee, yan yung nagtayo ng kulto ni FLM. Na si FLM daw may 3 persona. Isang prinsipe, yun ang tunay na FLM. Isang kawangis, yung kamukha, at isang nagmamaskara lang daw. 'Di ba? Hanggang mo to, ibukas mo yung sentido komon mo. Okay? Dahil sa kaming lahat ay in the jurisdiction of Maharlika. Yung Dahil umakyat na kami. anong membership na may pera na may peros, pero Yan o. ang ginawa, kami ay hindi magbabayad. Saan nagpe-penetrate? Saan nagpe-penetrate yung sinasabi mo, niloloko ang mga tao? Sige nga. Walang papel ng SEC yung speed finance. O, sandali muna, sagutin mo yung sinasabi mo. Yun na nga. Nandun, di ba? Nagpapa-invest kayo, di ba? Hindi ba kayo nanluloko nun? Di ba? Sinasabi nyo may papel? Kung kayo. Hindi, sandali. Di ba walang papel ang speed finance? Sandali Number lang. 2 panloloko, yung kawangis ni FLM, may kawangis ba sa FLM? Naipakita nyo na ba yung prinsipe? Di ba? Yan yung yan yung sinasabi namin sa kanila
nakasinungalingan ng inaano ngayon, after ng ilang taon, naloko sila ngayon ni Boss Lee. Ngayon, susumbong sila kay Tulfo. Ito na sila ngayon. Puyo na mag-imbis, sir. Magkano po na-invest nyo? Ako po, 262,900 po ako. Yung iba po, may mga milyon-milyon po. Di ba? Dami po talaga. Paano nyo kayo nakumbinsi mag-invest sa kanya para saan? Anong gagawin? Ano po, yung kasi sa Timpayaman po yun, sa Speed Finance. Di ba yung speed finance na na winawarningan namin sila dati, kami pa yung inaaway. Yun yung may kikita daw na every 2 months, may Speed 8%, may 4%. Depende po sa contract na niya. May mga Speed contract finance. po yun. Double your money. Okay naman po nung una, nabibigay naman po niya yung income ng mga pera namin. Kaya lang nung mula June last year, yun na po, pahirapan na. Puro na lang siya paasa. Katulad ko po, may sakit po ako. Dating ka parang... Ito si Tandingan. Si Tandingan to. Isa rin yun sa nang-aaway sa akin dati. Kambingan ang tawag ko dyan kay Tandingan eh. Pero may sinabi kasi dito si Tulfo noon, wait lang, naaano tayo eh. Na yung sinabi niya na mukhang hindi pa pahuli ng buhay. Nga po, Tutukin po natin yun po to. talaga sir ang gusto ko, yung wala na siya mabiktima. Sa itsura pa lang talaga mandarambong. Hindi nga. Ito mo. Tamo? Hindi magpapahuli ng buhay. Ito hindi magpapahuli. Ayan po, si Levi. Facebook page niya. Bukas pa rin. Mukhang mandarambong. Ikaw nga, hinusgahan mo na eh. 'Di ba? Sa Rappi, pero ito Napolcom. Buti nga yung si Tito Norms may warrant of arrest eh. Ikaw, wala pa warrant of arrest si Boss Lee nun. Sabi mo, mukhang mandarambong na eh. Actually, Ay unjust vexation lamang na napakababaw. kahapon po, I was just in the Senate. I was just nga po with Senator Erwin. Nagbibidan nga po kami na a few years ago, 5 years ago, inuli rin po yung same person po na ito ng NBI. Diba? Kapatid mo, alam ng kapatid mo yung history niyan. Po naman at marami po naloko mga OFW po ito at kasama po si Sen. Erwin sa tumulong sa pag-aaresto nito and that guy was also presented. We understand na ang dating po sa tao ay unjust fixation po ito, unjust fixation lang ito. But of course we are protecting also the identities of people. However, Senator Rafi, siguro alam naman po natin sino yung tao pinag-uusapan dito and all of his offenses to the public are extremely public. And siguro po, while there are issues, totoo lang po, meron nga po mga issues po na maaaring mapag-usapan at mapagdebatihan. But at the end of the day, Senator Rafi, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito, sa namakmak po na estafa cases, mga OFWs po natin, ang pinapahamak po nito, yung pong hard-earned money po ng ating mga kapwa Pilipino, disrespect for institutions, use of the uniform, Ang daming sinasabi pero hindi na-absorb ni Sir Rapi. pagpapahiya ko sa mga police, even NBI, even the LTO, and even the use of the name. Ito yung point ko. Kasi I was really disappointed and I think the taong bayan was shortchanged. Nung dito sa programa, ilang beses in fact naghiring pa nga ako dyan eh. Humingi ako ng picture, warrant of arrest, nung isang suspect na yun po ay nang rape at pumatay at pinagkakaitan sa akin ng PNP. Now, sir, kung gusto ng PNP, ng CIDG, mag-press con, pangalandakan yung pagmumuka ng isang suspect na may warrant, sana man lang sir, medyo malilim-lalim naman. Sana man lang sir, Hindi siya nakikinig, no? Sinabi na nga ni Sir Ralph Kalinisan yung mga human trafficking, mga estafa cases eh. Sir Rapi naman eh. Di ba? Halatang hindi niya pinakinggan eh kasi meron na siyang nasa isip niya eh. Nasasabihin eh. yung mga rape, kidnapping, bank robbery. Yung human trafficking, hindi ba ano yon? Hindi ba sa bagay, no? Yung kapatid mo daw, inakusahan eh. Diba? During sa hearing, yung tungkol sa mga babae. Wag naman po yung unjust vexation. Enough na po yun Tama. na mahuli natin. Puro splice yung hindi na nga na-mention dito yung yung pinagbintangan mong nagbanda sa sa presinto eh. Hindi naman sa presinto nagbanda yun eh. Doon yun sa Paranaque, doon sa may public na place.
natin yung taong yon and then ipalabas natin sa media na nahuli na itong si Poncio Pilato, that's good enough. Wag naman po yung ipapahiya. Again, I don't know Wow. Wag naman daw ipapahiya. the guy. I haven't met the guy. Kasi kung minsan, Hindi, alam mo. Tinapik mo na yan before eh. May video ako niyan, pinagtatanggol mo na yan dati si Tito Norman. No, pakita natin. Hindi niya daw alam, si Rapi Tulfo naman. Tinanong na yan sa'yo nung mga tao. Saan na ba yun? Ito yung video mo, dati. Bagal. Alam nyo ba na naidulog na kay Senator Rapi Tulfo ang kaso tungkol kay Norman Mangusin noong 2020? Ito yung mga yung mga pinagsasabi mo kay Tito Norms tungkol dati. sa mga activities ni Francis Leo Marcos at inuudyok ako na magsalita. Pero Kilala mo hindi na ko yan! pinakialaman sapagkat ang format ng aking show, Wanted sa Radyo, kinailangan ay merong magreklamo na sila'y naloko o nagrabyado. Sa kaso po ni FLM, wala namang ganon. Kaya bakit ko na naman pakikialaman? Diba? Nagko-concern na yung mga tao dahil nakikita na ng tao na may mali na. Now, marami muling nagtag sa akin at nag-PM at gustong magbigay ako ng opinyon tungkol sa kaso na kung saan itong NBI hinuli si FLM gamit ang isang warrant of arrest na 2006 pa. Ang tanong, una, legal ba yung ginawa ng NBI? Dahil ito raw ang NBI nagpadala sa sulsol sa isang tao o grupo ng mga tao na may galit kay FLM. UTW yon yung tinutukoy. Nagpadala daw sa sulsol yung NBI. Yan yung sinusumbong sa'yo na mga follower ni FLM dati. O di may complainant na yung idol nila ay pinapakulong daw ng UTW, grupo daw ng mga tao eh. Di ba? Nagpasulsul Ang daw ang NBI. NBI. Yun ang narrative ng grupo ni FLM noon. Ito yung pinagsasabi mo. Nagpadala sa sulsol sa isang tao o grupo ng mga tao na may galit kay FLM at inudyukan ng NBI na huliin siya. At bakit daw nagpauto ang NBI? Marami Diba? naman daw mga malalaking kaso na pwedeng unahin ng NBI tulad ng mga kasong rape, kidnapping, robbery, etc. Human trafficking na nga yung pinang-aresto dyan dati. Diba? Tapos sasabihin ni Sir Rapi Tulfo dito na hindi niya kilala. dumadaan sa news. Again, I don't know the guy. I haven't met the guy. Kasi kung minsan, dumadaan sa newsfeed ko na talagang saksakan ng yabang. Pero walang personalan. Mayabang ka, sige. Karapatan mo yumabang. Pero naman sir, wag naman tayo mag-go overboard na nagpapagamit tayo yung ating PNP dahil merong isang taong lumapit at itong taong ito, sikat din, at inutusan. At saka meron ako nakita sir doon na itong vlogger na ito, nandun yung complainant, pati misis niya, pinagmumura sa harap nyo. Dapat hindi nyo pinayagan yun sir. Normal naman yun eh. Hindi naman sa kinakampihan ko, no? Yun ngang hinuli nga na, na snatcher eh. Minsan, sinasapok pa nung complainant eh. Hindi kasi alam ni Sir Rafi Tulfo yung gravity na pinagsasabi doon sa asawa ni MG, no? Umurat, kumakanta-kanta pa, meron pa mga banda. That was really a circus. Sana hindi na po pinayagan yun. Yung po mga ganun, we do not tolerate. In fact, we ask him to stop. Pero to put in context, Sinabi nga naman, inawat naman nila. po, Senator Rafi, Yung banda-banda na yun, walang ganon. Tayo si Rapi Tulfo. Meron mang banda doon. we don't like that. I personally didn't like that also. Saka nakikita ko sir, yung vlogger na nagko-complain against this guy na naka-t-shirt na ng preso, nagipaglambingan pa doon sa isang vlogger. Para bang nangyari, ang litaw noon sir, pag ako manunood at kung yung mga ordinary tao manood, Ano nakikipaglambingan doon sa isang vlogger? parang nabayaran yung PNP para huliin tong taon to, para ipahiya tong taong ito. Definitely hindi po ganoon, Senator Rafi. Siguro po, yung pong warrant po na lumabas po, Ano nakikipaglambingan? Yung ba yung nagyakapan sila ni The Kings? Hindi naman sa loob lang yun eh. Masama ba yun? Parehas silang kaaway nila yung tao eh. Ano nakikipaglambingan?
out of touch si si Senator Raffy dun sa nangyayari. Hindi ko alam kung bigla na lang siyang pumasok do sa eksena na hindi niya alam yung mga facts. Incidental lang po na yun po yung warrant na yun. So there are other cases involved, there are other pending cases. Sabi ko nga ako, may human trafficking nga po dito. Inulit na Ang may dami human po talaga, trafficking. Pero hindi pa Senator pakinggan ni Raffy, sa Raffy level po yun. talaga. Nataon lang po talaga na ito po yung warrant na lumabas. This is outside of the personalities here. And actually, I actually salute the PNP po, Senator Raffy, na mabilis po yung pagkaka-arrest. No, sir, I'm sorry, sir. I'm sorry. I don't salute the PNP. In fact, I saw it na nagamit ng PNP yung kanilang tungkulin para paboran yung isang tao na lumapit sa kanila. I did salute the PNP. Sasaludo po sana ako, sir, kung yung hinuli nila, binaranda nila sa media, ay kidnapper. Human trafficking nga eh. Ano ba? Tama na nga yan. Bahala kayo kung ano yung... Ayoko na. Actually, nareakan ko na to dati. Umulit lang kasi nga nire-upload. Bahala kayo. Gusto nyo pagpatuloy sa channel ni Sir Raffy Tulfo. Yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat.